medyo ilang tao din po ang sabit dito, ano? Ito naman po mga kababayan, tungkol doon sa ginanap na hearing, nakasama po si Joby Espenido. Lisa Maloy, shoutout sa iyo. Si Joby Espenido, Bato de la Rosa, hindi naman uma-attend si Bato eh. Oh. Subalit, sila ang itinuturo dito mga kababayan. Ayan! Mga boss, isa lang po ang malinaw sa akin dito. Sinasabi, no, ni Colonel Joby Espenido, kung mukhang pati pera po sa Pogo, mukhang merong dumadating na pera galing Pogo at ginagamit, no, nila. Mamaya, tukuyin natin kung saan ginagamit. Sabi dito, yan pong nakasulat na ito, mga kababayan, ang pahayag po ni Colonel Joby Espenido patungkol po dito kay Bongo, mga kababayan. Okay? Sabi niya dito, even intelligence funds were used doon sa laban kontra droga. Biruin mo yun, ano? Siguro, wala na. Hindi natin kaya talaga kasi pinangakuan tayo 6 months eh. 6 months ang pinangako natin. Natupad ba? Hindi. Pero syempre, sabi natin, okay lang yan. Baka talagang masyadong malaki ang problema sa droga. Oh. Another 6 months, wala pa din. Natapos ang termino. Meron pa din ho. Di ba, mga kababayan? Meron pa din. Hanggang umalis ang dating Pangulong Duterte sa kanyang termino o sa kanyang posisyon, meron pa din hong problema sa droga. Pati daw po intelligence fund na hindi naman dapat gagamitin sa laban kontra droga, nagamit na. Ito, Pogo money was also used. Biruin mo yun, ano? After these Pogos were able to register with the government, naku, funding was funneled downward from the level of Bongo. Ayan ho mga kababayan. Kay Bato de la Rosa naman po, mga kababayan, I believe Chief de la Rosa was involved in the dismissal of the cases that I built up against Kerwin Espinosa. Kung hindi niyo po natatandaan kung sino po si Kerwin Espinosa, mga kababayan, isa din pong galing Oblo yun, mga bossing, at isang malaking tulak din ho, mga kababayan. Including the burying of the cases that I was building against his police protector or cuddler who have been received money from him. Diyos ko po, Lord. Ano? Hindi kaya si Joby Espenido, mga kababayan, yung tinutukoy ni Bato de la Rosa sa kanyang isang Facebook page na ang kanyang sinasabi na, sir, no? Tinulungan pa man din kita. Gusto ka nang ilipat, gusto ka nang tanggalin, o gusto ka nang alisin ng dating Pangulong Duterte. Pero ngayon, tinulungan kita para habang nakaupo si Pangulong Duterte, ikaw ay may posisyon. Ngunit subalit, ngayon, nakikipagtulungan ka na sa International Criminal Court. Ano? Ikaw ang tumutulong o ikaw ang nangunguna, no? Na makipagtulungan para kami ay makulong sa ICC o para kami ay serban ng warrant of arrest. Hindi ho kaya si Joby Espenido yung sinasabi niya dito? No? O eto pa, mga kababayan. Kung tanong naman po ni Congressman Migs Nograles, si baby girl. Ano? Sabi ho dito, so you confirm po, Colonel, na itong Pogo may basbas at may order na pagpapopondo dito sa reward system na galing sa Pogo. Kasi ho, nabanggit din po ni Joby Espenido, mga kababayan, na yung mga nasa listahan ni dating Pangulong Duterte, di ba, meron pong nilabas na ganyan pa, kartolina ba yun? Kartolina ba yun tawag doon? O, kartolina, di ba? Nandun yung mga pangalan, may mga listahan. Na kapag kaisa, ang nategi doon ng kapulisan, meron kang reward. Paano na lang? Wala na. Kung hindi natin kumpirmado yan, basta nado sa listahan. Di ba?
At least may reward tayo. Mahirap po yung gano'n, mga kababayan. Mahirap po. Sino yung mga nasa listahan? Eh, basta kapagka may ganyan, eh, kung may reward naman tayong matatanggap, bahala na. Sige, yariin. Oh, kuha ng reward. Oh, kuha ng reward. Mahirap po 'yun. 'Yun yung hindi na siguro, hindi na aayusin o hindi na iimbestigahang maigi. Kung ito bang mga tao na ito, eh, totoong nagkasala, totoong, pusher, totoong, may pananagutan sa batas, wala na. Mas uunahing isipin yung cash reward. At the same time, yan nga sinasabi ni Just Vincent, quota. Yung quota din po mga bossing, eh, mukhang napapaltukan o napapagalitan yung mga kapulisan kapagka hindi nila na-meet yung quota nung mga matetegi o yung mga mahuhuli, eh, paano na lang po? Siyempre magmamadali yan. Naku po, hindi tayo aabot sa quota. O sige, dumampot ka ng isa diyan. Tingnan mo nga yan, ang payat nito, tirik yung mata nito, Eh, yun pala, eh, may sakit ano? O damputin mo yan, sige dalhin natin dun yan. Sabihin natin, eh, nagdodroga yan, sabihin natin nagtutulak yan. O, yari na. Kasi merong quota na natatakot sila na baka hindi nila ma-reach yung kailangang bilang, eh, mapapagalitan o baka masuspendiho. Sagot ay isa pa, sabi dito, nakalagay dito, yes, so you confirm that Colonel. So you confirm po, Colonel, na itong Pogo may basbas at may order na pagpopondo dito sa reward system na galing sa Pogo. Sa pinangalanan nyo po dito sa paragraph 40 na tama po ba ito? Ito po ang ngayon na senador natin, Senator Bongo. Grabe po. Sagot ni Colonel Espinido, mga kababayan, that is the information I received from Mayor Navarro. Ayan, may mga pangalan, no? Nako. Kailangan sumagot dito si Bongo, mga kababayan. Kailangan sumagot dito si Bato de la Rosa. Kung talagang wala, malinis ang inyong pangalan, pinapatawag kayo sa Senado, pumunta kayo. Di ba? Pumunta kayo. Hindi yung sasabihin nyo, eh, nako, eh, hindi pa naman ako, hindi naman pa ganito, ganyan. Wala yan, chismis-chismis lang yan. Kapag kayo nagpapatawag dyan sa Senado, galit na galit kayo kapag hindi pumupunta. Tapos pag kayo pinapapunta, wala, mas matapang sa inyo talaga si Senyor Aguila. Si Senyor Aguila, pinapunta, punta agad, Si Kibuloy ninyo, wala din. O ikaw, Bongo, wala. Senado lang yan, Ako ho, naniniwala mga kababayan, kapag alam ho nila kung ano yung katotohanan at pag naniniwala po sila na sila yung totoo, madali pong i-explain yan. No? Baka magmadali ka pang pumunta doon sa Senado, sa Kongreso, para i-explain yung sarili mo. Pero kung mahirap pong i-explain at hindi nila kayang i-explain at hindi nila kayang abugaduhan ang kanilang sarili, ay iiwas na lang ho. Yun lang po, no? Ay sa aking paniniwala, mga kababayan.